Ang mga resibong nakalap ngayong hapon, sinapian, ginayuma, at kinulam. Yakang-yaka raw yang gamutin ng isang psychic. Ang kanyang teknik, suntok dito, hampas doon, at kapag malakas ang kapit ng sapi, ito raw ang pinakamabisang gamit niya, ang buntot pagi. Pero teka lang po, ligtas at legit nga ba ang paraan na ito? Hapong-hapo habang sumisigaw ng tulong! Isang rider ang narasibuhang naghihingalo sa eskinita ng 10 oras ng gabi at nasa bingit ng kamatayan. Pero paano kung ang mismong booking may hatid na kapakamakan? Tulong ko! Boss! Nakita ko, ma'am, nakaubo-tubad na yung anak ko. May saksak na dito. Ano nga ba ang sinapit ng biktima sa huli niyang tinanggap na booking? Makalabas pa kaya siya ng buhay mula sa eskinita ng trahedya? Boss, tulong! Tulong ko! Walang luso ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Kinulam, sinapian na barang, you name it. Kaya raw pagaligin ang kahit anong sakit. Pero bago raw kayo lubayan ng masasamang elemento, kailangan nyo munang masaktan. Aray ko po! Kapag binabagabag ng masasamang espiritu, who you gonna call? Madalas daw na sa espiritistang si Jing Black Cat sila lumalapit. Pero bago tuluyang mawala ang masamang sanib, daraan muna sa matinding aray! Kung hindi kurot, tapik o sapak, paulit-ulit na hagupit ng buntot pagi ang aabutin ng kanyang mga suki. Daig ng 36 na taong gulang na si May Ann, hindi niya tunay na pangalan. Nagsimula raw ang kanyang kalbaryo nang makarinig siya ng mga boses na bumubulong sa kanya. Paniniwala niya, pinaglalaroan siya ng masasamang elemento. Mahilig ako tumambay sa mga bakanting lote. May pinatay po talaga doon, mga 2 months bago po mangyari yun sa akin. Tapos yun na po ako paulit-ulit sinasaniban. Ang mga bulong, nasundan daw ng mga insidente na bigla na lamang siyang nawawalan ng malay at mangingisay. Iba na po yung nagsasalita sa akin, iba na yung gumagalaw. Nagsasalita na po ako ng mga Latin. Nang mas tumindi raw ang kapit ng masasamang elemento sa kanya, dito na niya naisipang lumapit sa nagpakilalang psychic healer na si Jing Black Cat. Sa ganitong paraan manggamot ang psychic. Ang binabanggit sa amin, yun hong babae ay nakulam di umano. At ang psychic, kung paano niya ito gamutin, tignan niyo maigi. Ilang beses niyang binabanatan sa sikmura ang babae na tila ba nasa isang boxing match. Pero ito raw ang paraan para mapagaling niya ang babaeng nagpapagamot sa kanya. Sa isa pang pagkakataon, hawak naman niya ang isang buntot ng pagi. Inataw niya ng ilang beses sa leeg ang kanyang pasyente. Ito raw ang isang kaparaanan para matanggal sa pasyente ang di umano'y masamang espiritu. Si Madam Jing, ako na po kusang lumapit sa kanya. Nanghingi po talaga ako sa kanya ng tulong. Nung sakto pong nanggagamot siya dito sa eskinita namin. Sa aktual na paggamot ng psychic healer umano na si Jing Black Cat kay May Ann, marahang kinakausap ni Jing si May Ann pero tila
ibang boses na ang sumasagot sa kanya. Bigilan mo ako! Bigilan mo ako! Huwag mo tanggalin! Ayoko! Nang ayaw pa rin daw lubayan si May Ann ng sumanib na masamang espiritu, isa-isa nang kinurot ni Jing ang mga daliri niya sa paa. Ano? Alis na! Alis na! Tao ko ba, espiritu? Espiritu! Matapos dasalan ni Jing si May Ann, tila nakaranas daw ito ng ginawa at magaan na pakiramdam real quick. Ayon kay Jing Blackcat, relate daw siya sa kanyang mga pasyente dahil minsan na rin daw siyang nakulam at sinaniban ng masamang elemento. Nung umula na ako umakyat sa Mount Banahaw, ranas ko na mabigat ang katawan ko. Inaya lang ako ng barkada ko para umakyat kami doon. Tapos anong nangyari, pagbaba ko, iba na. Parang may nakapatong na sa likod ko. Nagsimula raw siyang magkaroon ng kakaibang kapangyarihan nang umakyat siya sa isa pang bundok sa Quezon. Naligo ako sa may Tampisawan, yung tinatawag nating Holy Grail o Holy Water na nililiguan. Doon na nagbago lahat. Pag akyat ko, mabigat. Pagbaba ko, magaang. Binigay sa akin to ng Panginoon. May purpose yata ako, kaya ibinigay sa akin to. Ipinakita niya sa resibo ang iba't ibang gamit niya na pangontra daw sa mga masamang elemento o hindi matahimik na kaluluwa. Ginagamit ito ay pantuga, pantawag, pang-ipit, kaya hindi dadaan ang isang pasyente na hindi maghihirap, hindi masasaktan. Dahil itong pantuga, ito yung pantawag, pang-ipit sa pasyente para umamin kung sino nakababa sa kanya. Ayon pa kay Jing, sa bawat panggagamot niya sa kanyang mga customer, wala raw siyang hinihinging malaking bayad. Sa mga presyo, madali na akong kausap. Kumbaga, kung anong kaya ng pasyente. Kasi kung sa totoo lang kung malaki kinikita, maganda na bahay ko, maganda na sasakyan ko. Pinuntakan ng resibo ang isa pang naging customer ni Jing kamakailan. Ayon kay Martha, hindi niya tunay na pangalan. Kinulam daw siya ng isang manliligaw na hindi pa rin nakaka-move on. Hindi ko siya isikani nag-uulo. Noon ko siya sa social media. Ini-stalk niya ako, inuuha yung mga picture ko. Hanggang isang araw, may pinadala raw na text message ang babae sa kanya. Ang asya ko, sumakit ulo ko, syempre. Tapos ala ko nangihina. Kasi gumuluhan ako, anong salita? What? From busted to barang yarn? Nang makita ni Martha ang mga live healing session ni Jing Blackcat sa social media, hindi na raw siya nag-atubili na magpagamot kahit na alam niyang masasaktan siya rito. Ang napili ni Jing na teknik para kay Martha, pangmalakasang hilot, dasal sa Latin at pagpapainom ng soft drinks. Suka mo. Sa kapangyarihan Diyos Diyar, lumabot ka. Nabawasan man daw ang pananakit ng kanyang ulo, may mga nararanasan pa rin daw siyang pagkahilo. Inilapit ng resibo sa isang general physician ang mga nararanasang sintomas ni Martha. Ayon sa kanya, ang labis na pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka ay maaaring dulot ng mas seryosong karamdaman at hindi ng anumang misteryo. Maaaring yung pasyente ngayon stress na pwedeng mag-lead sa tinatawag natin na generalized anxiety disorder. Yung generalized anxiety disorder kasi maaari siyang mag-cause ng pagsibira na pagkahilo, pamumutla, pagkaduwal. Payo pa niya, mas mainam na unahin ang pagpapatingin sa doktor bago maghanap ng isang alternatibong lunas. Very important na masolusyon agad-agad ito, sapagkat ang pagkakaligalig ng pasyente ay paring umantong sa pinaka serious na problema, na maaaring mas mahirap panggamutin kaysa sa ngayon. Sa mga video ni Jing Blackcat, kapansin-pansin ang mapanakit niyang paraan ng pagbibigay umano ng lunas. Katunayan, minsan na nga raw siyang kinasuhan para sa kanyang teknik. Hindi totally nagreklamo. On the spot, it's not reklamo. Is paninira kagad. Tinignan nila yung senaryo. Dinetain lang ako. Pero kalaunan, na-dismiss din daw ang kaso. 2-3 days lang. Tapos nung nakitang walang kaso, nirelease ako.
Bakit ka magkakaso kung wala kang ebidensya? So, ibig sabihin, in force in nature, pinadetain mo ang tao, walang kasalanan, wala namang kaso. June 4, 2026, inilapit ng resibo sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC ang ginagawang panggagamot ni Jing. Ayon sa kanila, may mahigpit silang patakaran pagdating sa pagbibigay ng alternatibong lunas. May sasabi natin na posible na meron siyang nilabag na batas, lalo na nga kung yung mga pinagaling niya, na imbes na pagalingin niya, ay nakaramdam ng mas malalang sakit pagkatapos ng ganong insidente or ganong pamamaraan ng pagpapagaling. Ipinakita rin ng resibo sa PITAC ang paraan ng panggagamot ni Jing. Sa anatomical explanation naman, his extremities is malayo sa mga tinatawag natin na mga organs, delicate organs na madalas nasa bahagyang abdomen o ulo ng pasyente. Kung sa parteng to ang bibigyan ng inflection, maaaring mag-cause siya ng minor injury sa pasyente. Para sa PITAC, sa halip na makabuti, maaari pa raw lumala ang iniindang sakit o kondisyon ng mga naniniwala sa ganitong paraan. Dapat nating isipin na ang mga healing methods ay base sa paniniwala at kung alam na at na-diagnose na tayo ng malalang sakit, mas maigi na sumangguni tayo sa mas eksperto. Pinayuhan din nila si Jing Blackcat na sumangguni sa PITAC para pag-usapan ang kanyang paraan. Meron tayong tinatawag na certification process or recognition process kung saan pwede siyang mag-apply upang nang sa ganon ay ma-assess siya ng PITAC at ng ating National Certification Committee kung nasa standards ba ng traditional na paggagamot ang kanyang ginagawa. Bahagi na ng kultura natin ang paniniwala sa mga sapi at ritual. Pero kung ang inaasahang lunas ay may kaakibat na pisikal na panganib, mahalagang pag-isipan muli ang inaasahang mga paraan alang-alang sa sariling kapakanan. Tahimik na naghahanap buhay ang isang rider na breadwinner ng pamilya nang maging target siya ng fake booking modus ng isang grupo. Dahil sa engkwentro, nalagay sa panganib ang buhay ng biktima. Ito na nga kaya ang kanyang huling sakay. Masayahin, maalalahanin at mapagbigay na kapatid. Emosyonal na inilarawan ni Rona ang kanyang anak na si Jason. Mabait naman po siya, ma'am. Maano yun, ma'am, masayahin, mangitiin po yun. Pero nagchat-chat yan, Nay, kamusta ka na? Sabi ko, okay lang man ako, Nay. Hayaan mo pag Nay, uwi ka na lang, huwag ka nang magtrabaho, Nay, para makapahinga ka. Bilang panganay sa tatlong magkakapatid, sinisikap daw ni Jason na makapagtrabaho para makatulong sa kanilang pamilya. Ang kapatid niya, nung time na yung nagbiyahe siya, pinadala niya yun, ma'am, ng allowance. Bukod sa pagtatrabaho sa isang mall bilang promodizer, pinasok na rin ni Jason ang pagiging transport rider na nagkakatid ng mga pasahero para may dagdag kita. Pinagmamalaki niya sa akin, nakakuha nga silang motor na isa bago. Ayun, Nay, nakakuha na ako ng motor, Nay, magbabiyahe na ako, Nay. Sabi niya, makakaipon na ako. Pero ang masayang balita ni Jason, huling pag-uusap na pala nilang mag-iina. Boss, tulong! Boss! Tulong po! Boss! Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Nakausap ng resibo ang live-in partner ni Jason na si Rosel. March 10 po kasi, ma'am, nag-usap pa kami nung nag-remind kasi ako ng extra niya kinabukasan. Oo daw, pupunta daw siya diretso sa warehouse namin. Kinabukasan po, pinalo up ko siya, kinontak ko siya. March 11 ng umaga, hindi na raw sumasagot si Jason. Dito na kinutuban si Rosel na may masama nang nangyari sa kanyang partner. Mga 6 pa lang nag-chat na po ako sa kanya. Hindi na po siya makontak, hindi po siya online. Hindi po siya nagre-reply sa text, hindi po siya natatawagan sa number. Pero mga around 7 p.m. po, habang pauwi po ako sa bahay, bigla pong tumawag yung kapatid ko. Yun po yung pagkasabi ng kapatid ko na, wala na nga daw si kuya niya, Dave. Hindi ko muna inisip na talagang wala na. Kumbaga parang may nangyari lang sa kanya pero buhay pa siya. Nang makarating sa police station sa Taguig City, dito na napag-alamang na biktima di umano si Jason ng fake booking modus. Batay sa nakalap nating datos mula sa ride-hailing apps, karaniwang pamamaraan nila yung
paggawa ng account nila. Tapos iba yung taong sasakay. Tapos pagbaba nila sa drop-off point, gagawin nga na itong suspect na dalawa na natira. Doon nila isasakatuparan yung pagnanakaw. Sa mga resibong nakalap bandang alas 3 ng madaling araw ng March 11, 2026, tinanggap ni Jason ang isang booking na may pick-up point sa Barangay Kalawaan sa Pasig at drop-off point sa Barangay Kalsada Tipa sa Taguig. 3:40 ng umaga, sa CCTV footage mula sa barangay na may sakop sa drop-off point, makikita ang pagtakbo ng isang lalaking nakaitim at isa pang lalaking nakaputi, mga suspect sa fake booking modus. Sa mga sumunod na kuha ng CCTV, pumwesto na ang dalawa sa isang sulok. Dito ang drop-off point ng kasabwat umano nilang pasahero ni Jason. Maya-maya pa, makikita ang pagdating ng isang motorsiklo. Ito na si Jason, sakay ang kanyang pasahero. Nang makalagpas sa mga kanto na hagip ng CCTV footage, dito na pinaniniwala ang sinimulaan ng grupo ang pag-atake kay Jason. Ilang minuto lamang ang lumipas, makikita ng tumatakbo si Jason at hinahabol pa ng lalaking nakaputi. Pero ilang saglit lamang, lumabas ang isang residente na may hawak na flashlight. Dahilan para lubayanan ng grupo si Jason. Ito na ang mga huling sandali na nahagip ng mga kamera mga suspect. Sa giling ng pamilya, binalikan namin ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Nagbaka sakali ang ina ni Jason na makakuha pa ng ibang anggulo ng mga CCTV footage noong gabing iyon. Ang narinig po nila, may humihingi ng tulong dito. Pero hindi naman po kagad na ilabas kasi ang akala nila po kasi mga nag-aaway lang na dito na lasing. So sir, masabi mo na alam talaga nila yung lugar na walang CCTV kaya Opo. Kasi kung ano po yan, kung alam nilang may CCTV rin kami at yung paganon, hindi po nila magagawa yun. Baka pinaabante pa po yan doon. Nakausap din ng resibo ang mga residente na huling nakakita kay Jason. Sumilip ako sa butas ng bahay ko. Ang ingay, akala ko nakatambay dito. Nandoon sa may bahay, may kanto ng bahay. Nung araw po. Yung gabi na yan, madaling araw. Itinuro din niya sa amin ang nakita niyang miyembro ng grupo noong gabing iyon. Yung bata na yan, hindi ko nakakausap. Suplado po yan pag bumababa yan dito, nagdire-diretso lang palabas. Yun. Siya rin ang nakita ko na yan, nung gabi, dumaan. Ano pong ginagawa niya? Nakasuot mask, itim. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng resibo, lumutang ang isa pang CCTV footage mula sa ibang mga bahay na nadaanan ni Jason. Ang kawawang biktima, nakahawak na sa kanyang dibdib, nangihina at humihingi ng tulong. Boss, tulong! Boss! Tulong po! Boss! Sa susunod na kuha, makikitang napaupo na lamang si Jason dahil sa iniindang sakit at halos isang oras lang ang lumipas, binawian na siya ng buhay. Nahanap ng resibo ang residenteng nagbagandang loob na i-report ang insidente sa barangay. Sabi ko sa asawa ko kasi nag-asikaso kami ng mag-ano ng lugaw, pupunta muna ako ng barangay para mapuntahan po siya dyan. Dito inabot yung biktima nung napaupo na siya na ano. Akala nga ng mga tao, lasing. Hindi alam ng mga tao na sinaksak. Ayon sa investigasyon, nagtamo si Jason ng isang malalim na saksak sa dibdib. Ninakaw din ng grupo ang kanyang cellphone. Tatlo yung taong gumanap dito sa kasong ito. Una, yung minor na siya nag-booking. Pangalawa, yung nagsumakay sa rider. Tsaka yung pangatlo, yung sumaksak mismo sa biktima. Doon nga, naninanakaw yung cellphone ng biktima. Balak sana nilang karnapin yung motor. Kaso nanlabang nga yung biktima kaya pinatay nila. Sa pamamagitan ng hot pursuit operation, nahuli agad ng Taguig Police ang dalawang suspect. Kinilala ang isa na si Jonard Cadag at ang isang menor de edad na itatago natin sa pangalang Renz, 15 taong gulang. Nakapagsampa na kami ng kaso dito sa tatlong tao. Isang robbery with homicide. Yung dalawang suspect na nahuli, inaharap namin sa piskalya ng Taguig City Prosecutor's Office. Ito kasi wala kasing karampatang piyansa ito. Ang penalty nito, reclusion perpetuo kung habang buhay na pagkakulong. Nang mabalitaan ang pagkakadakip sa dalawa sa mga suspect,
Nakiusap ang ina ni Jason sa mga otoridad na makaharap si Kadag. Sinaksak mo, kuya. Anong motibo mo, kuya? Bakit sinaksak yung anak ko? Hindi ka naawa, kuya? May kapatid ka? Wala kalaban-laban yung anak ko. Bakit mo pinatay? Kuya, maawa ka. Sino pagkasama mo? Sabihin yung totoo sa kanila. Maawa ka naman. Yung anak ko nagipagkita sa akin, kuya. Nakita ko mismo. Hindi kayo naawa sa anak ko. Pinatay niyo, kuya. Kaya sa akin po lagi Hindi kayo na konsensya. Alam mo ba, kuya, 2 linggo hindi ako makakain sa nangyari sa anak ko, kuya. Malayo ako. Ang sakit talaga, kuya, na wala namang kasalanan yung anak ko. Bakit nyo pinatay? Sana ninakawan nyo na lang, kuya. Hindi nyo pinatay yung anak ko. Ako po nalabisada nga niyo. Sabi ko sa anak ko, hanggat hindi ako titigil, hanggat di mahuli yung lahat ko. Yun po pinangako ko sa kanya, hindi ako titigil. Patuloy na pinaghahanap ng Taguig Police ang pangatlong suspect, ang pasaherong nag-book kay Jason noong gabi ng insidente. Habang yung isa hindi pa napapangalanan, hindi pa rin tumitigil yung Taguig Police upang mabigyan ng identification yung tao para mapailan din siya ng kaukulang kaso. Paalala naman ng Taguig City Police sa mga rider at pasahero, maging mapanuri at alerto. Sa lahat ng riders na araw-araw na bumabiyahe para sa kanilang pamilya, lalo na sa gabi, huwag magatubiling kanselahin ang mga booking. Kung alam nyong hindi kayo ligtas sa drop-off point, lalo na at gabi. At panatiling laging alerto. At kung may kahinahinala na, tumawag na kaagad sa police para mabigyan kayo ng seguridad, protection. Ang menor de edad na si Renz na naka-shelter sa Bahay Pag-asa ng Taguig City Social Welfare Office, hindi pinakintulutang humarap sa amin. Isang warang anak at kapatid si Jason. Laking pasasalamat daw ng kanyang bunsong kapatid dahil isa raw ang kuya niya sa mga nagtaguyod para makapagtapos siya ng pag-aaral. Nito lamang June 2, nakapagtapos na ng senior high school ang kapatid ni Jason na si Princess. Hello, Kuya Dave. Ito yung kaunahang tinawag kitang kuya. Ito na. Gagraduate na ako. Masaya ako kasi malapit ko nang maabot ang mga pangarap natin. Ang mga alaalang hindi ko makakalimutan ay tuwing birthday ko. Lagi mo akong binabate, pero bago iyon, aasarin mo muna ako. Nakakalungkot lang isipin na hindi ko na muling maririnig o mababasa ang mga pagbating iyon mula sa'yo. Salamat sa mga taon na nakasama ka namin. Hanggang sa alaala na lang, hindi ka namin makakalimutan at mahal na mahal ka namin. Walang lusot ang may atraso, walang kawala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Resibo, walang lusot ang may atraso.